Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading, ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaibang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Kayo pa rin na makapagpapabago ng buhay nyo. Gawin nyo lang itong guide. Paki-analyze kung paano nyo ipapasok ang reading natin sa inyong buhay. Kung paano nyo siya i-connect or paano nyo, pag na-analyze nyo kasi, ibig sabihin, halimbawa, sinabi ko na magkakaroon ng conflict. Diba? I-explain ko lang nga kasi iba, hindi niya intindihan. Halimbawa, sinabi ko magkakaroon ng conflict or magkakaroon ng kaguluhan or sadness. Ibig sabihin, ang positivity nun is maging more on patient para hindi magkaroon at humaba yung away o galit. No? Or wag tumutok sa emotion, yung mga ganun, no? Hindi yung, ang negative, no, di, wow. No? So, meron tayong 18, 23, 25, 29, 27. No? Pag marunong kayo mag-analyze and you use your intellect, nako po, makakaligtas kayo at maging positivity happen into your life. Kung marunong lang kayo mag-analyze. Okay. Pisces, number 6. Maaring 6 hours, 6 days, 6 weeks, or June, or 6 months. April, May, June, July, August, September, mga ganyan. Or October. September, August or September, October, mga ganon. Or weeks man yan, days man yan, hours man yan. Or by June man yan, no? Siguro may mga sitwasyon na something happen into your life. Or hindi yung situation na maaring may mga i-illusionin kayo na sana this month is ganito, ganun, ganyan, ganyan. May mga ganyan sitwasyon. Or maybe you're related to Pisces, Cancer, Virgo, Capricorn, Libra. Yun nakikita ko dito. Iba sa inyo, may mga sudden inspiration ako na nakikita sa'yo. May mga dreams na mabubuo sa'yo this time. Sa nakita ko to may mga pag-i-illusion siguro. No, handito yung iba sa inyo is meron kayong psychic ability or malakas yung intuition nyo sa iba sa inyo, no? Or magkakaroon, may mga changes sa inyong sa inyong sarili this time. Sa nakikita ko dito, magkakaroon ng changes. Eh, sinasabi rin dito na you need to keep moving to reach your goal. Focus ka to refresh or focus ka sa mga gusto mong tahakin this time. Sa nakita ko to. Kumbaga mag-trust ka sa intuition mo. Dito, no? Iba dito is parang hindi ko alam kung ikaw yung nagiging mysterious or someone into your life is nagiging masyadong misteryoso. Yeah. Merong isang commitment either sa trabaho mo, sa relationship mo yan, sa kaibigan, kasama sa trabaho, any relationship or partnership. Ako na nakikita dito na medyo nahihirapan ka ata or nagkakaroon ng emotional or nandun yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ng limitation sa inyong dalawa, no? Or sa sitwasyon. Kumbaga, isa sa inyo is may boundary or isa sa inyo o in a relationship na yon or sitwasyon na yon is nagkakaroon ng challenge talaga, no? Sa iba sa inyo. May nakikita ko dito na maaring iba sa inyo is may mga stress na pagdadaanan or maaring madaya kayo o maling lang kayo or may mga ma-stress ka sa mga ka-partnership mo, makakausap mo o nakakonect sa'yo. Sa nakita ko dito, yun, may isang bagay o sitwasyon ka na gusto mong buuin o gusto mong i-structure sa nakita ko dito at gusto mong makapag-commit doon o mag-commit ka doon sa bagay niyo. Pero ang nakita ko sa'yo, medyo na i-stress ka ata o nahihirapan ka. Ganyan.
Maaring sa negosyo mo, maaring sa relasyon mo, kung anong aspeto ng buhay mo na yan. So, nakita ko dito. May konting delay lang, no? Magkakaroon lang siya ng konting delay, pero you need to think to a future. Maaring kung this is a love, is maaring isa sa inyo is loyal, isa is hindi. Maaring isa is nakakonect sa ibang tao, maaring may third party sa iba, ganun. Hindi naman lahat. Pero yung nakikita ko sa iba, no? Ganun. Maaring may pinagbibigyan ka ng pagmamahal o magbibigay, pagbibigyan ka ng pagmamahal or may magbibigay sa'yo ng pagmamahal. I-vice versa natin kasi minsan vice versa yung lumalabas sa reading natin, no? Kasi general tayo. Wala tayong specific name na binabanggit dito. And then, nahandito rin yung sitwasyon na maaaring makareceive ka ng information, communication, or may mga iisipin ka na makakapag-stress sa'yo. Mag-ingat kayo sa pagnanakaw. Sa nakita ko dito, maaring may mga nakaw or may tao dito na malapit sa'yo na may sakit. No? Yun na nakikita ko. And then also, you're thinking naman sa future sa nakikita ko dito. Pero siguro may pagdadaanan ka lang na challenge this time sa nakikita ko dito. May challenge ka kasi. May mga promises, commitment, dealing, contract, ako nakikita sa'yo, or partnership. Or may mga cycle ng buhay mo na gusto mo nang baguhin o i-change or magkakaroon ng changes. Also, may mga tao na maaring pintasan ka, no, or pinipintasan ka. Yan na nakikita ko. So, iba sa inyo, may sinasabing documents na maaring kailangan nyo asikasuhin, may aasikasuhin ka na documents. May documents, papers kasi ako nakikita dito. News message or may mga dapat ka atang isulat. Ganyan, or communication with someone. Yan, baka may gusto makapag-communicate sa'yo dito. May mga isipin ka rin. Kailangan confident ka sa mga gagawin mo this time or mag-focus ka sa mga i-main concern mo this time. Kumaga, wag ka mapanghinaan ng loob. Tingnan natin ang and also, yan, 6 nga sabi ko nga kanina, mag-keep moving ka lang para ma-reach mo yung goal mo. And also, kailangan dito is cooperation and pagkakaisa, no? Energy ni Cancer. Teka lang. Bakit kinakagat mo si mami? Walang ginagawa sa si mami. Oo, mami note. Ano po ito yung Okay, yung energy mo this week sa iba sa inyo, nakikita ko lang dito ang nakita ko dito, nai-stagnant ka o nagkakaroon ka ng anxiety, chaos, or nabiburnout ka sa isang sitwasyon mo, maaring in a relationship, sa anak, or nakakonect sa'yo. May mga bagay o sitwasyon mo na hindi mo pa siya kayang i-let go sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na ikaw or someone sa buhay mo na pagiging matigas na tao. Ganon. Ang nakikita ko dito. Kaya ang energy mo ngayon is sana walang may sakit. Ang nakita ko kasi dito, baka magkaroon ng may sakit. Maring kapatid mo, ikaw, or magulang mo. Sa nakita ko dito na maaaring may susuportahan ka o tutulungan ka. May tao kasi rin ako nakikita dito na kailangan niya ng self-care. Maaaring may magkakasakit talaga. No? Or maaaring ikaw, nahandisa ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng exhaustion or nahandin yung mga sitwasyon na hindi mo kaya pang i-accept this time. Ganyan. Ingat kayo, no? Yung mga lack of self-protection dyan, ingat kayo. Lalo na kung may partnership kayo. No? Ingat lang kayo. May tao dito na parang walang pakialam sa'yo. Or ikaw walang pakialam. Tingnan natin ang iyong parating. Anong parating kay Cancer? Iba dito no? Para mga hindi kayo mapakali or pagod, parang gano'n. Ano po ito universe?
Okay. Ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay o sitwasyon ko na pwede kang malito. No, meron kang pufukusan na isang bagay o sitwasyon, pero ma-uncontrol ka doon or malalack of direction ka doon. Kumbaga, hindi ka makaka-focus doon sa gagawin mo. Halimbawa, kasi malilito kayo sa desisyon. Halimbawa, may lakad ako, pero hindi ko siya mapupuntahan. Na-unfocus ako. Imbis na lalakarin ko yun, hindi ko malalakaran. Hindi ko magagawa. Or may mga situation ka na nadidesisyonan or magkakaroon ka ng option, pero malalack of direction ka doon or malilito ka sa desisyon mo. Kumaga maaring may gusto kang hatulan o pagpasyahan, ganyan, malilito ka. Maaring malito ka sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na parating sa'yo. Meron tao dito na disconnected na sa'yo or maaring ikaw ito ha, sa nakita ko dito. Vice versa kasi tayo. May tao dito na disconnected na sa'yo, pero ang nakikita ko sa kanya is gusto niyang makipag-ayos sa'yo. Yun na nakikita ko sa kanya. Pero hindi ko pa nakikita, kasi gusto niya ng communication, gusto niya ng iba sa inyo isa partnership, gusto niya ng union, gusto niya ng commitment. Kuhanin mo lang sa'yo doon, gusto niya ng pag-uusap. Itong tao na to. Yun na nakikita ko sa kanya. Dito ha. Yun ang parating din sa'yo. May taong disconnected na gusto makipag-ano. Parang hindi siya sa sitwasyon na nagkakaroon siya ng regret, pagsisisi, or nagkakaroon siya ng isolation, na hindi lungkot, sadness, loneliness sa tao na to. Dahil, hindi ko alam why, siguro na hindi siya sa panghihinayang, no? About sa'yo, sa nakita kasi gusto niya magkaroon ng pagsasaayos sa'yo. Yun. Or ikaw ito ha, pero ang nakita ko sa kanya, may iba siya. Or nagkaroon siya ng iba. Ay, oo, meron nga siyang iba. Parang gusto niya humingi ng forgiveness sa'yo o pagpapatawad. Pero nagsisinungaling siya eh. Nakita ko dito. Or maaring ikaw ito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Mag-ingat ka, no? Kasi maaring yung tao na yun is may hidden agenda sa'yo or may hidden motive sa'yo. May tao na may hidden motive or hidden agenda sa'yo. Ingat ka. Sa mga tao na magkakaroon ka ng commitment. Dapat iwasan ni Cancer. Bakit po ang dapat iwasan niya ito? Anong ibig niyo pong sabihin? Okay. Iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magbigay ng effort o mapanghinaan ka ng loob, na may mga bagay kasi na kailangan mo nang alisin o i-let go o i-cut sa buhay mo, o may mga sitwasyon na you need to accept, no? Yung hardship na yun, tapusin mo na, kumbaga, iwasan mo yung malungkot ka, yung not accepting the situation, or mga sitwasyon na hindi ka makapag-move on sa sarili mo. Tandaan mo, you are the authority of yourself, your life. Ikaw ang driver ng buhay mo. Nasa sayo yun kung paano mo patatakbo yung buhay mo going toward to success. You need to look to the future, no? Sa nakikita ko dito, kailangan mo is finish the unfinished, focus to fulfill or to accomplish something into your life, or to achieve. Kailangan mo makipagsapalaran, mag-take a risk ka, ang sinasabi dito kasi. Ikat mo yung mga dapat ikat. Iwasan mo yung mag-focus ka sa sadness or sa painful or disappointment man yan, or feeling hopeless ka, or any situation na makakaroon ka ng pain. Iwasan mo yung ganung part sa buhay mo. Kahit na pagdaanan mo yun, you need to keep moving. Mag-put effort ka pa rin sa tatahakin ng mundo. Diba? Kung ano may mga maganap o mangyari sa'yo, na conflict man yan, stress, basta a flow of emotions yun, kung ano may mga sitwasyon na yun, kailangan mo pa rin mag-move, no? Mag-keep moving ka pa rin para magkaroon ka pa rin ng stability.
Kumbaga, hayaan mo lang dumaan yung mga problema o yung mga emotions na yun sa buhay mo. Hindi siya kailangan na mag-stay. Hindi mo kailangan mag-stay doon. Hayaan mo sila mamroblema sa'yo o yung problema ang mamroblema sa'yo. Huwag mo problemahin ang problema. Ang hirap ano. Parang di ba ganun yung mga kasabihan ng ibang tao. Hayaan mo yung problema ang mamroblema sa'yo. Don't stay. Iwasan mo yun. Kamusta ang love mo? Tandaan mo, love is kapatid, sarili, magulang, anak, karelasyon, kasama sa trabaho, kaibigan. Ay. Okay, when it comes to a love. Okay, when it comes to a love, isa sa inyo naging makasarili. Isa sa inyo sinungaling. O andun talaga yung may mga biglaang nangyari na maaari nagkaroon na ng rejection or hiwalayan o hindi yung sitwasyon na may isa sa inyo is nagkaroon ng clarity sa buhay niya na gusto niya tumahak ng ibang landas o nandun na rin yung situation na nagkaroon na talaga ng separation. Pero ang isa is pilit niyang pinaglalaban yung relationship or pilit niyang ipinaglaban yung relationship. Pero andun yung point na hindi wala siyang growth kung titingnan ko sa kanya. Itong relationship na to, hindi siya mag-growth ng maganda or wala siyang forever. So nakita ko kasi po pa siya pagsisinungaling. Nagiging sneaky yung isa sa inyo, makasarili, sa Kim. May mga point sa kanya na sinasabi niya na hindi niya pinag-iisipan. Ganun. Kaya ang nakita ko dito is nagkaroon na ng withdrawal o nagkaroon ng rejection. Pero isa sa inyo is na-stuck. Ganun. Nagkaroon ng mga dissatisfaction, ganyan. So nakita ko dito, kung kayo is nagkahiwalay na nito, isa sa inyo naging cold, no? Ang cold nung isa. Maaring, isa kasi is very confident, no? Sa sitwasyon niya o sa sarili niya. Yun na nakikita ko sa kanya. Kumbaga, iniisip niya na, I'm attractive, ganyan. Maaring nagkaroon na pang lalaki, pang babae. Ganyan. Pagsisinungaling. Betrayal. No? Hindi niya kayang ikaw or siya kasi palaging vice versa yun. Hindi niya kayang ibuhos yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya or vice versa. Nag-go to the flow itong tao na to or ikaw sa relationship. Minsan, kung kayo magka-relasyon pa nito, alam mo sa sarili mo na may ginagawa siyang mali o nararamdaman mo sa sarili mo may ginagawa siyang mali pero nag-go to the flow ka. No? Sa nakita ko or vice versa. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Cancer this week? Money. Okay. Okay, sa ngayon, sa nakita ko sa money mo, o nagkakaroon ka naman, kumbaga, andito ka na sa recovery, no? Kumbaga, unti-unti naman sa iba sa inyo na hindi ko pa naman nakikita yung growth niya, pero you are focusing to think to the future or you are focusing sa pera mo. No, dito. Kumbaga, nagkakaroon ka ng pagpapasya na maaaring gusto mo nang magkaroon ng development sa pera mo, ganyan. Mabagal man yung pasok ng pera sa'yo, pero pinag-iisipan mo na yung mga, ano ba to? Pagkakagastusan mo. Ganun sa nakita ko dito. Kumbaga, maaaring nagkakaroon na sa inyo ng mga strategy, mga bagong plano, o mga bagong pananaw sa kinabukasan, o hindi na talaga yung sa pagsasakripisyo na kailangan magkaroon ng development sa aking pera this time. Magpo-focus na ako. Maaaring nagkakaroon na ka ng practicality this time, no? Iba sa inyo, maaaring more on practical na kayo this time. Kaya nakita ko sa inyo, pinag-iisipan nyo na yung inyong pera this time. Kumbaga, nagiging more on patient na kayo. Kaya. Tingnan natin, any opportunity pa po kay Cancer. Ano to, universe?
Okay. Okay, opportunity sa'yo, maaring may tao kang tutulungan or may taong hihingi sa'yo ng tulong. No, sa nakita ko dito. Pero, pag-iisipan mo siya. Either iiwasan mo siya or ipagbabaliwala mo siya or parang hindi ka, parang magtiisip ka, kailangan ko ba siyang tulungan or hindi. Ganyan. Sa nakita ko dito. Maaring magda-doubt ka sa kanya, sa iba sa inyo. Devil tayo. Hello, talaga. Hindi ko alam kung ikaw. Sana hindi ikaw. Pero may tao dito na nag-iisip about death. Maaring pinag-iisipan ka ng kamatayan or nag-iisip ka about kamatayan. Yun ang nakikita ko. Or may tao na nag-iisip na sana is mawala ka na or mamatay ka na. Pero tandaan nyo ha, kung sino man yung nag-iisip na yun, alam mo ba na nadidinig tayo ng taas? Iniisip pa lang natin, alam na niya. Kaya, sana hindi kayo yun. No? Yun. Pero may tao na, ayan yun na, kung hindi man kayo yun, nadidinig at nakikita siya ng Panginoon at ni universe. Kaya yung cycle ng mundo niya, tatama sa kanya yung karma. No? And then yun nga, maaaring may hingi sa'yo ng tulong o may tutulungan ka sa nakikita ko. This week, may mga sitwasyon na pwede ka ma-frustrate o may mga sitwasyon na pwede ka ma-stress o may mga sitwasyon na may stuck ka, may mga sitwasyon na magkakaroon ng toxicity yung situation mo this week sa iba sa inyo or stagnant yun na. Ganyan. Parang may iba sa inyo is you holding back to the best, you're holding back to change to your best version. Kumbaga, instead of mag-move forward ka and look to the future, maaring nagkakaroon ka pa, nai-stuck ka pa dun sa sitwasyon na yun. Sana hindi. Sana you need to release or magkaroon ka ng mental clarity or clear mind, mental strength to move forward, no? Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment sa bagay-bagay o malito. Tandaan mo, the choices is always available, is nasa sa'yo. Advice. Okay. Okay, advice. Maganda naman din na nakikita ko sa'yo kasi yung iba sa inyo is you are moving on. No? Siguro may mga iba sa inyo is stagnant or handod kayo sa sitwasyon nyo na nagpapakatatag kayo to heal yourself or maaring pinipilit nyo nang magkakaroon na ng recovery sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Magkakaroon siya ng recovery. Iba sa inyo, advice is kailangan mo lang na magkaroon ng tamang pagpapasya, tamang pagja-judgment or focus sa mga bagay o sitwasyon to heal, to recover, to move on, or kung may mga bagay na, or to success, no? Sa nakita ko, ibalik mo yung dating ikaw, huwag ka lang maghintay na bumagsak ang isang bunga kung hindi ka mag-action. Huwag ka lang maghintay ng sign, huwag ka magpa-stuck or hindi yung sitwasyon na kailangan mo mag-take action, motivation, moving forward talaga. Going toward to yung Tanda mo, you have a wisdom to clarity. Lahat ng proyekto, lahat ng situation sa buhay mo, meron kang karunungan, no? Kung alam mo sa sarili mo paano ka magsasucess, alam mo sa sarili mo paano magiging makaka-recover ka o paano mo maibabalik yung sarili mo. And yun yung dapat mo gawin. Magkaroon ka ng mga bagong sistema, magkaroon ka ng mga bagong action, pagpapasya, focus on enlightenment. Sa nakikita ko dito, syempre, andin pa rin yung sitwasyon na nare-reject kayo, no? Na don't focus on emotions. May iba dito, may mga ini-illusion kayo, no? Or may tao dito na nag-i-illusion sa iyo or maaari ikaw ito or may tao dito na they always thinking of you at night.
sa nakita ko dito. Gusto niya magkaroon ng development. Or kayo, may iniilusyon kayo. Kung kulang kayo sa tulog, magtulog kayo, sa nakita ko dito. Siguro iba sa inyo, when it comes to a night, handun yung emotional. When it comes to a day, handun yung pinapakita nyo na masaya kayo. Maring iba sa inyo, ganun ang inyong situation this time sa nakita ko dito. Maring may mga pinag-iisipan kayo o nagiging emotional kayo at night. Pero pinapakita nyo sa iba, masaya kayo. Yun na nakikita ko dito. May nakita rin ako na papers documents. Ay, sinabi ko na pala. Yun. Magpakatatag ka lang daw. Tanda mo, you are the authority of your life. Tulad ng sabi ko kanina. As long as may mga tamang pag-organize ka sa buhay, magiging maganda ang takbo ng buhay. Arigatou namaste, God bless.